Ang Piratang Prinsipe. Siya ay hindi isang mitolohiya. Siya ay isang alamat. Nababalutan siya ng usok. Isang misteryosong kwento. Darating siya. Siya ang sasakop. Papawiin niya ang kadiliman ng kanyang liwanag. Ang kanyang katapangan. Lahat tayo'y magtatagumpay. Ano yun? Pero sabi sa akin ni Ina, patay na siya. Ang propesiya ng dakilang salamangkero ng Prodos ay hindi kailanman magkakamali. Ang ating prinsipe, ang ating tagapagligtas ay darating. Ano yun? Paumanhin, pero bago lang ako sa kaharian na to. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bueno bata. Malalaman mo na ngayon. Noong unang panahon, ang ating Prodos ay isang napakamapayapang kaharian, hindi tulad ngayon. Ang hari at reyna ay sobrang mabuti at mapagbigay at minahal sila ng lahat. Ang kaligayahan ng kaharian ay walang paglagyan nang ang reyna ay nagluwal ng isang batang lalaki. Siya ay pinangalanan na Flash. At naku, nakakagiliw talaga siyang bata. Ang hinaharap ng Prodos, ang pag-asa ng ating bayan, mga kababayan. Ito ang inyong susunod na hari, si Prinsipe Flash! Pabuhay! At napakaganda talaga ng mga sumunod na dekada. Ngunit pagkatapos, si Lex Grill, isang malayong pinsan ng hari, ay inatake ang Prodos sa kalaliman ng gabi at sinakop ang kanyang buong kaharian ng biglaan. Ang hari at ang reyna ay ikinulong nila at ang prinsipe na noon ay 10 taong gulang pa lamang ay hindi na nakita ulit. Yun ay 11 taon na ang nakaraan. Pero paano mo nalaman na siya ay buhay pa? Dahil ang dakilang salamangkero ng Prodos ay hindi kailanman nagkakamali. Wala nang nakakita sa kanya. Bahala na kayo! Para sa mamamayan ng Prodos, ang takot ay dumating na parang mga malalakas na alon araw-araw. 11 taon sa ilalim ng isang malupit na pinuno at ang lasap ng mga luha at umaasa pa rin sila. Ang ilan ay higit, ang ilan ay kaunti. Ngunit nananalig sila, lahat sila, na ang prinsipe nila ay babalik balang araw at papalayain sila. Ayo'y maglayag patungo sa dagat. Ang saya, ang saya, ang saya, ang saya, parang panaginip na. Ilahin mong mga timba, kunin ang mga isda. Ang saya, ang saya, ang saya, ang saya sa piging maghahanda. Dadaong na tayo sa isla ng Kolta. Dadaong na tayo! Dadaong na tayo! Maligayang pagdating sa Kolta, Kapitan Eagle. Pasensya na sa mga galit na mga mukha ng mga tauhan ko. Alam mo, hindi sila makapaniwala na ang 21 taong gulang na binata ay magiging isang pinuno ng buong angkan ng mga pirata. Kailangan nila akong labanan. Kalma lang. Nagbibiro lang ako. Hindi ko ipipilit ang pamumuno ko sa sino man. Malaya kayong sumali sa akin o hindi. Ikaw pala ang prinsipe ng mga pirata? Pwede mo akong tawaging Flash. Sige, Flash. Sasambahin ka ng Kolta kung matatalo mo ang pinakamalakas dito. Hindi! Hindi pwede! Tuloy mo. Ang bayawak na may isang mata na nakatira sa likod ng bundok ay matagal nang ginugulo ang Kolta. Mga kalalakihan, kababaihan, kabataan, pati mga hayop ay naging biktima ng kanyang hindi maampat na kagutuman. Sinubukan namin ng maraming beses pero imposibleng matalo ito kung makakaya mo. Ipakita mo sa akin ang daan. Ang prinsipe ng mga pirata ay sinamahan sa tulay na maghahatid sa kanila sa kabilang dako at magdadala sa kanila sa pugad ng bayawak na may isang mata. Matapang siyang nagmarcha papunta rito, habang ang mga kasamahan niya at mga pirata ng Kolta ay naghintay sa kabilang dako. Pinanood nila itong tumawid sa tulay, pagkatapos ay naglaho sa likod ng mga puno. Tingnan mo nga naman, pagkain na mismo ang lumalapit sa akin. Kung plano mo kainin ako, dapat mong malaman na mapait ako. Talaga ba? Gusto ko ng mga mapapait. Ikaw mamamatay ka na. Alam mo ba yun? Talaga?
At sinong lalaban sa akin? Ikaw? Ganun na nga. Si Flash ay ngumiti at nagsimulang humakbang patalikod. Ngayon ay tumatakas ka na, ha? Anong nangyari sa sinabi mong tatapusin mo na ako ngayon? Ang higanteng bayawak ay hindi napagtanto na nasa tapat sila ng araw. Tinanggal ni Flash ang salamin sa kanyang bulsa at tinutok ito papunta sa halimaw. Ang liwanag mula sa araw ay nagbigay ng malakas na refleksyon nang tumama ito sa salamin. At ito'y tumama sa nag-iisang mata ng bayawak. Hindi! Tinangka niyang takpan ang kanyang mata, ngunit masyadong maiksi ang kanyang mga kamay para maabot ito. Hindi! Hindi! At iyon ang naging katapusan niya. Lahat ay nagsaya para sa prinsipe ng mga pirata at si Kapitan Rex ay sinigurado ang alyansa nila kay Flash. Prinsipe ng mga pirata! Prinsipe ng mga pirata! Prinsipe ng mga pirata! Sige, makinig kayo. Simula ngayon, hindi nyo nananakawan ng mga mangingisda, mga ngalakal at sino mang naghahanap buhay sa dagat. Sa halip, susugurin na natin ang kalaban, ang mga sasakyang pandagat ng Prodos. Tama! Tama! Salakayin sila! At makalipas pa nga ang ilang buwan, ilang mga maharlikang barko ang nabitag at ninakawan. Ang mga nanakaw na gamit ay ipinamahagi sa mga pirata, mahihirap na mga mangingisda at mga bangkero. Gabi-gabi, si Flash ay pinapanood ang kanyang matagal na nawalay ng kaharian. Ina, Ama, huwag kayong mag-alala. Papalayain ko rin kayo. Babawiin ko kayo at ang kaharian. May isa lang akong kailangang gawin bago ko kayo sagipin. Alam ni Flash na para malusob niya ang Prodos, kakailanganin niya ng isang malaking hukbo. Habang lahat ng mga angkan ng pirata ay tinanggap na siya bilang pinuno, ang pinakamalaki at pinakamatapang na angkan, ang Tomu, ay hindi pa rin siya tinatanggap. Ama, kailangan ko ng tulong nyo. Ang aking anak ay humingi na rin sa akin ng tulong sa wakas. Parang 11 taon pa lang, ikaw ay maliit pa lamang na napadpad sa dalampasigan ng Liyos. At ngayon, tingnan mo, ang prinsipe ng mga pirata. Ipinagmamalaki kitang anak. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa mga ginawa ninyo. Utang ko sa inyo ang aking buhay, Ama. Anak nga kita! Tanungin mo ako, anong kailangan mo? Ganun pa man, sinabi ni Flash sa kanyang amang pirata ang lahat ng tungkol sa kanyang plano. Magandang plano yan. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng kasal. Hindi ka lang matapang, kundi matalino rin. Pupunta ako sa Tomu bukas. Kinabukasan, ang amang pirata kasama ang kanyang mga tauhan ay nakarating sa isla ng Tomu, na kung saan si Pirate Ragal ay sinalubong siya ng masigasi. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Ang amang pirata ay sinabi kay Ragal ang layunin ng kanyang pagbisita. At ang pirata ay sobrang nasiyahan. Ang aking anak na si Rila at ang iyong anak na si Flash. Walang pagsidla ng aking kasiyahan. Simulan na ang piging. Samantala, si Flash na nag-anyo na isang manggagawa ay pumasok na sa kaharian ng Prodos para hanapin kung saan nakakulong doon ang kanyang mga magulang. Bakit ba napakainit dito ngayon? Bago ka ba rito? Maalinsangan dito araw-araw. Oo, bago ako rito. Kahapon lang. Isang baguhan. Mag-iingat kang mabuti rito. Ang hari ay hindi mapagparaya. Shh! Sira na ba ang ulo mo? Huwag mong sabihin niya sa isang estranghero. Baka sabihin niya sa hari. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sasabihin. Alam kong napakasama ng hari. Tama ka. Iniisip ko kung kailan darating ang ating prinsipe. Babalik siya. Malapit na. Napagtanto ni Flash na bukod sa kanya, ang mamamayan ng kanyang kaharian ay gusto ring ipaghiganti niya ang Prodos. Alam niyang kailangan na niya agad kumilos. Saan niya tinago ang dating hari at reyna? Saan sa tingin mo? E di sa piitan. Hindi. Pasensya na. Flash? Anong sinasabi mo? Ikaw nga yan! Si Flash! Paumanhin pero... Hindi. Ang mga mata mong luntian, hindi ko malilimutan yan. Ako si Virgo, ang iyong kababata.
Virgo? Oo! Sumama ka sa akin. Diyos ko, Virgo, ganda mo. Kumusta ka? Hindi ako makapaniwala na ikaw nga yan. Oh, Diyos ko! Shh! Huwag mo itong pagsasabi sa iba. Sabihin mong nandito ka upang patayin ng hari. Oo, pero hindi ngayon. Kung aayon lahat sa plano, maaaring sa isang araw, si Lex Grail ay mapupunta na sa libingan. At pagkatapos, sinabi ni Flash kay Virgo ang lahat. Si Virgo ay lubhang natuwa. Nagtatrabaho ako sa palasyo. Ang hari ay pumupunta sa lawa para maligo sa hapon kapag katirika na ang araw. Yun ang tamang oras para sugurin siya dahil kakaunti lang ang mga sundalo sa paligid. Maraming salamat, Virgo. Kailangan ko nang umalis. Babalik din ako. Pagpalain ka nawa. Pagbalik sa Liyos, ang amang pirata ay bumalik na rin, kasama ang malaking hukbo ng tomo ng mga pirata. Nagawa nyo. Mabuting pakasalan mo siya. Kung hindi, pababagsakin din nila tayo. Sugod na tayo? Akala ko ayaw mo na eh. Ang plano ay simple lang. Ang hukbo ni Flash ay babawiin ng Prodos, habang si Flash at ang ibang mga pirata ay aatakihin si Haring Lex doon sa lawa. Ngunit nang makarating si Flash at ang kanyang mga pirata sa lawa, nagulat sila nang makita na isa tong patibong. Kahit sa likod ng palasyo, ang maharlikang hukbo ay nakahanda sa pag-atake. Ang plano para sa sorpresang pag-atake ay nabigo. Ang matagal nang nawawalang prinsipe ay nahulog mismo sa aking patibong. Maraming salamat, Virgo. Magiging reyna kita balang araw. Pinaniwalaan mo siya. Isa kang hangal. Nang oras na yon, may kung sinong nahulog mula sa langit o parang may nahulog na kung ano. Hello? Ha? Ano? Nalito ka, no? Amang pirata. Tama! Isang patibong para sa isang patibong para sa isang patibong. Astig! Ngunit, paano? Isa akong pirata, Virgo. Iniisip mo bang maniniwala ako sa kababata ko? Nang gabing yun, nakita mo akong umalis. Pero hindi mo nang pagtanto na sinundan kita sa palasyo. Ano naman? Ang aking hukbo ay tatalunin ng inyong hukbo. Ang totoo niyan, hindi mo talaga yan hukbo. Ano? Kagabi, inisa-isa namin. Pinabagsak namin ang iyong mga sundalo at pinalitan sila. Mga pirata! At sa oras na yon, ang mga pirata na nagbihis na sundalo ay tinanggal ang kanilang mga helmet. Ay, salamat naman. Ang sakit sa ulo ng helmet na to. Ang susunod, hahayaan ko na ang iba na magpatuloy ng kwento. Maraming salamat, Binibini. Napakabuti mo naman. Ang prinsipe ng mga pirata ay pinabagsak si Lex Grail at pinalaya ang kanyang mga magulang. Nagdiwang ang kaharian. Ang mga mamamayan ay nagalak. Sa wakas ay masaya na sila. Alam ko na darating ang araw na to, sapagkat ang propesiya ng dakilang salamangkero ng Prodos ay hindi kailanman nagkakamali. Ngunit sino ang dakilang salamangkero ng Prodos? Kayo ay nakatingin sa kanya ngayon.